Amen. Great song. Amen. Yan po ay patunay na walang atin sa lahat ng atin pong ginagawa. Hindi yan sa atin. Everything, it's all the work of God. Amen. Amen. So we all stand up please and let's open our Bibles. Ngayon pong gabi po na ito ay salamat po sa Panginoon ay tayo po ay pinagkalooban ng opportunity to speak on the very first Wednesday of this year, 2025. And alam niyo po, hearing the preachings of our pastor, sabi ko nga, ay talagang yan po ay isang mensahe na laging galing sa puso ng isang pastor. And salamat po sa Panginoon dahil hindi po hinahayaan na tayo po ay magsimula ng taon na ito or pumasok sa panibagong blessing, opportunity na ibinibigay po sa atin ng Panginoon na tayo po ay nangangapa. No, mahirap po kaya kapag ikaw ay pumasok sa isang kwartong madilim na walang kailaw-ilaw, ultimong switch hindi mo na makita. Diba? Buti nga po ngayon, yung mga switch ngayon, meron ng glowing in the dark na doon sa pinakadulo na iilaw ng orange, iilaw ng green kapag madilim. Pero pag ikaw ay pumasok, unless na meron kang flashlight, katulad ng flashlight ni Sir Roy, na malakas pa sa ilaw natin, ay makikita mo yung paligid. Pero, meaning to say, brethren, na commonly speaking, kapag everything ay madilim, mahirap gumalaw. Kung meron mang pinakamahirap gumalaw, mga kapatid, yan yung galaw na para kang nangangapa. Hindi mo sure, hindi mo tiyak kung nasa ng danger, hindi mo alam kung safe pa ba yung nilalakaran mo, hindi mo alam kung yung hahawakan mo ay maayos ba o hindi maayos. Pero salamat na lang po sa Panginoon na tayo po ay pumasok sa taon po na ito nang merong maliwanag na plano ang Diyos para po sa atin. Amen? Kaya yan po ang ating itutuloy-tuloy dahil narito pa tayo sa lahat ay first Diba? First Sunday, first Wednesday, first Monday. Actually, ngayon ay nasa pangalawang linggo na po tayo ng January. Ilang buwan na lang ang bibilangin natin, Pasko na naman. Medyo itong nakaraang taon lang po, nagre-reklamo si, pangalan po nun? Si Jose Marichan kasi napatungan siya ng mga investigasyon, di siya nakakanta. So kasi kahit anong labas dyan ng kanta, walang pumapansin. Lahat nakatutok dun sa series ng flood control. Kaya ngayong taon daw, babawi po siya. Well anyways, yan po ang isa sa mga dahilan kung bakit po tayo ay nandito. Para malaman po natin kung ano ang gusto ng Diyos na mangyari sa atin sa taong 2026. Sabi nga po ng ating mahal na pastor, don't make this year just another year for you. Huwag mong gawin na parang redundant yung taon sa buhay mo. Dapat ikaw personal, alam mo at makikita mo na dapat merong pagbabago sa iyo this year. Amen? Now, buksan po natin ang ating Biblia sa aklat po ng Joshua, a very familiar passage from the Bible. Just follow me, brethren. Meron lang, madami-dami lamang po tayong verses na babasahin po ngayon. And then after the reading of God's Word, we'll go in prayer and we'll dive sa mensahe po ng Diyos para po sa atin. Joshua chapter number 1, verse number 1. Now after the death of Moses, the servant of the Lord, it came to pass that the Lord spake unto Joshua, the son of Nun, Moses' minister, saying, Now therefore arise, Moses my servant is dead. Now therefore arise, go over this Jordan, thou and all these people, unto the land which I do give them. No, mark that words, brethren. Tandaan nyo po yung mga words po na yan ng Diyos. This is God commissioning Joshua to be the next leader of the Israelites. Now, ang sabi niya po, Moses, my servant is dead. Now, therefore arise, go over this Jordan, thou and all these people, unto the land which I, what's the word? Do give to them, even to the children of Israel. Verse number 5, or verse number 3. Every place that the sole of your foot shall tread upon, that have I given unto you. As I said unto Moses, from the wilderness and this Lebanon, even unto the great river, the river of Euphrates,
and all the land of the Hittites, and unto the great sea toward the going down of the sun shall be your coast. Verse number 5, there shall not any man be able to stand before thee all the days of thy life. As I was with Moses, so I will be with thee. I will not fail thee, nor forsake thee. Be strong and of good courage, for unto this people shalt thou divide for an inheritance the land, which I swear unto their fathers to give to them. Only be strong and very courageous, that thou mayest observe to do according to all the law, which Moses my servant commanded thee. Turn not from it to the right hand or to the left, that thou mayest prosper whithersoever thou goest. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Have not I commanded thee? Be strong and of good courage. Be not afraid, neither be thou dismayed. For the Lord thy God is with thee whithersoever thou goest. Alam niyo po, kung ikaw ay makakatanggap ng panibagong opportunity sa buhay mo, at ganito yung maririnig mong statement sa nagbigay sa'yo, kampanteng-kampante ka dapat. Isa sa mga bagay na dapat mong makita pag ikaw ay binigyan ng opportunity is yung malaya kang magagawa yung trabahong inata sa'yo kasi alam mong may alalay kang matatanggap. Sabi ko nga po, hindi ka mangangapa. Well, praise the Lord. Here's Joshua. After the death of Moses, pasok si Joshua. Pero salamat sa Panginoon that even Joshua, I do believe, even Joshua can say, salamat na lang na meron akong gantong natanggap as God commissioned me to do my ministry. Bakit? Kasi kung wala ito, mga kapatid, sinisigurado ko sa inyo, mangangapa si Joshua. Now, what is this? What is the implication ng words po na ito ng Diyos kay Joshua sa atin sa taon po na ito? Tandaan natin, merong isang bagay na nagkaparehas tayo kay Joshua. What is that? A new opportunity. It means a new beginning. Parehas, both us and Joshua ay binigyan ng Diyos ng panibagong pagkakataon sa buhay po natin. Now, pag-aralan natin, tingnan po natin kung gaano kaganda ang mensahe po na ito mula kay Joshua papunta po sa atin na magagamit po natin sa taon po na ito. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa talata po, Panginoon, na amin po nabasa. Thank you for giving us the scripture, O God. At nawa, Panginoon, sa mensahe na amin pong pag-aaralan ngayong pong oras po na ito, kayo po ang patuloy po na manguna. Gamitin niyo po ako, Panginoon. I cannot do this without you. So please, oh God, please empower me. Holy Spirit, flow through me. Make me a blessing. Thou knowest my heart, oh God. Salamat po sa mensahe na ipinagkaloob niyo po sa amin. And kayo po ang patuloy po na manguna. Bigyan niyo kami ng bukas na puso at bukas na kaisipan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Please be seated. Now, when making a plan, mga kapatid, when making a plan for a building house, are you ready? Amen. When making a plan for building an house or meron kang construction na gagawin, meron kang building na gagawin, specifically ito po ay nangyayari, lalo ito kasing babanggitin ko po sa inyo, ay mas common na pinapansin siya kapag gumagawa ka ng bahay. Okay? Now, when making a plan for building a house, one of the most important things that will serve as a guide and isa po rin sa mga magdidetermine ng beauty of ng tahanan na iyong ginagawa is what we call the blueprint. Are you familiar with that, brethren? Amen? Yung blueprint, yung ito na po, minsan kasi pag tayo ay gumawa ng bahay, drawing lang sa bond paper, okay na eh. Di ba? Pero pag binigay mo yan dun sa engineer and then sa architect, para makita mo yung loob, yung talagang beauty ng bahay, bagamat hindi pa nakatayo yan, pero if you want to see the beauty
of the house that you're going to construct, ay ang pinaka-solusyon dyan para makita mo yung ganda agad is the blueprint. Minsan sa blueprint pa lang, excited ka na eh. Sa blueprint pa lang, makikita mo, nandito yung mamahalin mong upuan. Merong flat screen na TV. Alam mo na kung saan nakapwesto yung flat screen na TV. Yung master bedroom mo, may second floor yung CR. Ang bihira. Excited ka na. Pag tinignan mo yung blueprint, grabe na yung excitement mo. Parang may perang pangpatapos din eh. Di ba? Grabe na yung excitement mo kapag nakita mo yung blueprint because everything was there. Bakit po? Ano po ba ang blueprint? Blueprint acts as a detailed roadmap. Okay? Detailed roadmap translating ideas into actionable plans. Dito mo ngayon makikita yung idea mo na malalagay into action. Hindi lang, di ba, sinabi mo, gusto ko, pag ako nagkaroon ng kwarto, gusto ko yung kama ay king size bed. O, tapos yung paligid ko, gusto ko yung malagubat na scenery. Tapos dito naman maladagat na scenery. Di ba? Ito yung cool. Ito yung gusto kong mangyari. Now, yung blueprint ang sasagot sa kagustuhan mong mangyari. Kaya nga, it translate the ideas into actionable plans, ensuring precision. Yun talagang makukuha kung ano yung gusto mong mangyari. Yan po ang blueprint. Diyan mo lahat makikita yan. Kaya nga, even though nagplano ka na sa isip mo na dito nakalagay, dito siguro ito yung dining table, tapos dito banda yung ganito, dito banda yung ganyan. Pag nailagay na yan sa blueprint, makikita mo ngayon, ay parang mali, parang pangit, tanggalin natin yan. Bakit po? Dahil ang blueprint ay nag-i-ensure po yan ng precision talagang kung merong error dyan, tatanggalin niya yan. Makikita mo kaagad kung may error, tatanggalin niya yan. And sabi ko nga po, preventing costly errors. Talagang yung kung merong mang mali dyan, sa blueprint pa lang makikita mo, dapat wala na yan dyan. Yan po ang kagandahan kapag may blueprint ka, kapag tayo po ay nagpapagawa ng bahay. Di ba? Minsan, lalo na po ang ating mahal na pastor, ang kailangan lang yan, lapis at saka isang bond paper. Ayun, natayo yung ramos. Ganun lang yan. Pero mga kapatid, if you want really to ensure para mapalabas mo yung beauty, blueprint is what you need. Now, 2025 is already gone. Tapos na ang 2025, mga kapatid. In fact, we are, just like what I've said earlier, we are on the first Wednesday of 2026. Now, the biggest question for us this evening is, how will you construct your life this year? How will you construct your life this year? Are you going to still be the same person from last year? Oh, ikaw pa rin ba yung isang tao na kung saan ay ganun pa rin ang iyong pag-uugali? Are you still going to have the same spirit last year? Oh, or ikaw na yung tao na let's say nag-post din ng New Year, New Me. Kalalaking tao. 'Di ba? Ikaw ba yung isang tao na ganyan? Or maybe those words are just words for you. Kaya nga the biggest question for us as a Christian this year, how will you construct your life this year? Just like what I've said, ikaw pa rin ba yung taong katulad ng last year? Yung spirit mo last year na punong-puno ng hatred, punong-puno ng bitterness, punong-puno ng unforgiveness, are you still going to have that spirit this year? Or you are going to follow the divine blueprint? That's the title of the message this evening, the divine blueprint. If there is one greatest blueprint na pwede po nating sundin sa buhay po natin, that is the divine blueprint. Because that blueprint ay hindi galing sa pinakasikat na engineer, hindi galing sa pinakamagaling na architect, kundi that blueprint comes from our very God. Divine blueprint. Mga kapatid, nais ko pong sabihin po sa inyo, ngayon na ang gustong mangyari sa iyo ng Panginoon ngayong taon is to work out what He prepared for you.
Work out what He prepared for you. Trabahuin mo, meaning to say, mga kapatid, trabahuin mo kung anong meron ang Diyos para sa'yo. God already brought you to this year. Dinala ka na ng Diyos sa taon na ito. Pinahintulutan ka na ng Diyos na makapasok sa taon na ito. Just like what our pastor said, make this year your promised land. Ilang beses ka naglakbay nung nakaraang taon. Ilang beses kang nagpaikot-ikot nung nakaraang taon. Pero salamat na lang sa Panginoon na pinahintulutan ka niyang pumasok sa taon na ito. Sir, please, if you can turn me up para po dito sa mic na ito. Pinahintulutan ka. Sabi nga ng ating mahal na pastor, make this year your promised land. Kaya nga kung mapansin nyo po mga kapatid, yung preaching ng ating mahal na pastor, tinapos niya noong nakaraang taon bago pumasok ng promised land ang mga Israelites. That's the context of his preaching. And then pagpasok ng taon, the first preaching that we have heard from him is, what is your game plan? Ang ginawa niyang example, ngayong nakarating ka na sa promised land, nandiyan ka na sa lupang ipinangako ng Panginoon. Anong gagawin mo ngayon? Kapatid, same question that I've been asking you from the very beginning of this message. How will you construct your life ngayong taon na pinahintulutan ka ng Panginoon makapasok? Kaya nga sabi ko nga po, ang gustong mangyari ng Panginoon sa iyo ngayong taon is to work out what He prepared for you. You are already here, kapatid. Nandito ka na eh. Ibig sabihin yan, kapatid, merong nakatalagang plano ang Diyos para sa iyo ngayong taon. All you have to do is to work it out and do not walk out from it. All I'm saying, brethren, is work out and not walk out. Work out and not walk out. Bakit ko po ito nasabi, mga kapatid? Because, listen carefully, brethren, I'm here to encourage you on the very first weeks. Sabihin na lang natin first month ng taon po na ito. Pinahintulutan ka ng Diyos, pumarito, wag mong sayangin. Bakit ko po nasabi that you have to work out and not walk out? Because there will come a time this year that you will encounter battles in your personal life. You will encounter battles in your family, in your school, and in your work. But that doesn't give you the reason para mawalan ka ng pag-asa at mag-walk out ka sa taon na ito. Kapatid, pinapasok ka ng Panginoon. Panginoon ang nagpapasok sa iyo, huwag kang lalabas. Pag tao ang nagpapasok sa iyo, pwede kang palabasin ng tao. Pero pag Panginoon ang nagpapasok sa iyo, walang sino man ang taong makakapagpalabas sa iyo. Kaya kung Panginoon ang naglagay sa iyo dyan, kapatid, work out what He has, o kung anong meron siya para sa iyo, huwag mong alisan. There will come a time, sabi ko nga po, that you will encounter battles in your personal life, in your family, in your school. Baka noong nakaraang taon, kaya mong masurvive ang pang-aasar ng mga kaklase mo. Kasi isa pa lang sila. Baka ngayon taon, maging dalawa sila. Baka ngayon taon, maging tatlo sila. Baka noong nakaraang taon, pinagbibigyan ka ng teacher mo, pero ngayon hindi ka na pinagbibigyan ng teacher mo. Maybe you can encounter that problem, young people. Maaring magkaroon ka ng personal battles at your work. Sa trabaho mo, same thing sa pag-aaral ng mga kabataan. Maaring tuwang-tuwa pa yung boss mo nung nakaraang taon na merong siyang isang nagtatrabaho sa kanilang kumpanya na pinaprioritize ang Diyos. But baka this year it's gonna be different. Baka ngayon hindi ka na payagan, baka sabihin sa'yo, panayhiram ka na lang ng bus. That's a consi. Baka sabihin sa'yo, panay ka na lang paalam ng mga ganitong araw. Panay ka na lang paalam na may activity kami sa church. May activity kami sa church. Pero pag nagkaroon ng activity yung kumpanya natin, hindi ka sumasama. Baka yan po ang ma-encounter nyo ngayong pong taon na ito. But may I remind you, brethren, Diyos ang nagpapasok sa'yo sa taon na ito. Huwag kang lalabas. You work out what God prepared for you and do not walk out from it. Kapatid, hindi yan rason, sabi ko nga po sa inyo, because brethren, may I remind you this evening that all those battles that you will be facing this year ay senyales na patuloy pang nagpapakilala ang Diyos at nagpapamalas ng kanyang kapangyarihan sa iyo.
Kaya nga ngayong taon, nandito ka na eh. Nandito ka na kapatid sa 2026. Huwag ka lang umasa sa pagkakilala mo sa Diyos noong 2025. It's another year. Let me say that again. Ngayong nandito ka na sa 2026, huwag ka lang umasa sa pagkakilala mo sa Diyos noong 2025. It's because God will continue to reveal Himself to you this 2026. That is why there is no reason really to walk out. But there's a lot of reason for you to work out what God has for you this year, because you have the divine blueprint. Kapatid, alam niyo po ba, sabi ko nga po sa inyo, going back to the meaning itself of the blueprint. Ngayong pong taon na ito, kung divine blueprint ang titingnan mo, kapatid, it promotes and it ensures precision. Ibig sabihin, kung last year, hindi ka tiyak sa mga lakad mo, by the grace of God, this year, lahat ng lakad mo ay tiyak na. It prevents costly errors. Ilang errors ang nagawa mo noong 2025. Pero ngayong taon, you are standing in the promised land of yours, the year 2026. Kapatid, kung divine blueprint ng Diyos ang susundin mo, malalayo ka sa mga pagkakamali. If we're going to take a look, brethren, alam po ninyo, commonly kasi nangyayari, kung bakit ang maraming tao ay natatakot na magpatuloy, it's because of what we call battles in life. And it's really true. If we're going to trust ourselves, wala kang kakayanin, kapatid. Hindi mo kaya ang kalaban. Hindi ka nakikipagsuntukan physically. Kung pwede lang tutukan ng baril, siguro ang dyablo gagawin mo. Kung pwede lang siguro hamunin ng away ang dyablo, hahamunin mo. Eh ang problema, hindi mo siya nakikita. Pangalawa, hindi mo alam kung anong kanyang ginagawa. Sabi nga po namin sa doctrinal review, ang approach ng kasalanan ay grabing unpredictable. Bakit? Gagamitin niya yung tama para ikaw ay magkamali. That is hamartiology. To put an error, to cause an error. Ganyan po umatake ang kasalanan. Ganyan ginagamit ng dyablo, mga kapatid, para ikaw ay magkamali. Kaya nga kung usapang battles lang, maraming matatakot sa atin. But if we're going to take a look, brethren, alam niyo po ba kung usapang battles lang ang pag-uusapan natin ngayon, pwedeng mag-walk out si Joshua, alam niyo po ba yun? Pwedeng mag-walk out si Joshua. Going back to their story, Moses was appointed by God to lead the Israelites. Para maalis po sila sa bondage. As you read Moses' story, makikita niyo po, hindi pa ganun ang mga battle. Ang commonly, ang battle lang naman ni Moses na kinaharap niya talaga is the rebellion of his own people. Yung nung tinawag siya ng Diyos para bigyan ng commandments, pagbalik niya, nagki-Christmas party na yung mga nasa baba. Sumasayaw-sayaw na. Nagsiserve na ng golden cup, nagbabaw na doon sa idol sa kanilang ginawa. Pangalawa is yung reklamo na ang sabi nila, kami ba ay dinala nyo dito para patayin? Kaya nga sa inis ni Moses, imbis na kausapin niya yung bato, anong ginawa niya? Pinalo niya yung bato. Bakit po? Dahil sa reklamo, yun lang ang makikita mo. Now after his death, here comes Joshua. Alam niyo po ba kung, sabi ko nga po kung usapang battles lang, kapatid, pwedeng mag-walk out tong tao na to. Pwedeng sabihin ng Panginoon, pwedeng sabihin ni Joshua sa kanya when God told him to, Moses, my servant, is dead. Now therefore arise. Pwedeng sabihin ni Joshua, ayoko nga. Bakit ako? Si Caleb yung nagsabi na, I want that mountain, ibigay mo sa kanya. Bakit ako? Bakit po? Alam niyo po ba? Here's the battle na hinarap po ni Joshua. Makikita po natin, unang-una is the invasion of the land. Pangalawa, the fall of Jericho. The battle at Ai. The battle at Israel. At Ebal and Gerizim. The conquest of the south. The conquest of the north. And lahat po yan, mga kapatid, ay may mga hari.
Did you know, brethren, that he had to face, listen carefully, usapang battle pala eh. Sige, sabi ni Joshua, ito ang akin. He had to face 31 kings with countless armies. He had to face a wall that passes the limits of an ordinary people, the wall of Jericho. He had to face his own people na hindi na naniwala sa Diyos. Familiar? Choose you this day whom you will serve. Hinarap niya po yan, but all these battles of him, brethren, merong natutunan si Joshua at higit sa lahat, mas lalo niya pang nakilala ang Diyos sa kanyang buhay. Kapatid, sabi ko nga po sa inyo kung usapang battle lang sa buhay, pwedeng umayaw to si Joshua. Pwedeng mag-back out to si Joshua. Pwedeng sabihin ni Joshua sa Diyos na, hindi para sa akin ito. Hindi para sa akin ito. Sabihin natin, nakilala ako dahil sa pag-spy namin doon sa promised land. Pero, Diyos, hindi para sa akin to. Ang dami niyan. Kapatid, 31 kings with countless armies. Hindi mabilang ang army. He had to face the wall. He had to face the wall, mga kapatid, that passes the limits of an ordinary people. Akalain mo, paano nila gigirahin yung Jericho that is already sealed? That's the terminology na ginamit po ng Biblia. It was sealed. It was covered. Sabi nga ng ating mahal na pastor, pwedeng magsalubong ang dalawang chariot. Chariot, not just horses, but chariots. Kapatid, ang laki nun. Yung kapal, yung lapad, ang pinag-uusapan, yung laki, yung taas, hindi mapapaliwanag ng tao kung paano papasukin yun. Pero lahat ng yun, mga kapatid, alam niyo po ba, na lahat yun ay napagtagumpayan ni Joshua. Lahat po yun, mga kapatid, victory ang nakamit ni Joshua. Ngayon, nandito ka na sa 2026. Anong battle meron ka ngayon na hinaharap? What is your current battle that you are facing this 2026? Kapatid, kung meron man, huwag mong talikuran yan. Huwag mong talikuran yan. Work out, not walk out. Makita mo si Joshua, kapatid, when God said arise, he arise and took the leadership to lead the Israelites. Sabi ko nga po, grabe. Pwede ngang sabihin ni Joshua, alam niyo po kung bakit? Sabi ng Panginoon po sa kanya, every verse number 3, every place that the sole of your foot shall tread upon, that I have given you, as I said unto Moses. Pwedeng sabihin ni Joshua, kay Moses yung sinabi yan. Hindi sa akin. At sabi pa po dyan, Moses my servant is dead. Now therefore arise, go over this Jordan, thou and all these people, unto the land which I do give unto them. Pwedeng sabihin ni Joshua, anong patunay na ibinigay mo sa amin yan? Punong-puno ng kalaban namin yan. Kung talagang ibinigay mo sa amin yan, papasok na lang kami dyan ng pasipul-sipul. Papasok na lang kami dyan ng walang namamatay sa amin. Papasok na lang kami dyan ng walang kahirap-hirap. Kapatid, pwedeng magsalita ng ganyan si Joshua. But as you read chapter number 1, after verse number 9, ang sabi po ng Bible, then Joshua commanded the officers of the people saying, pass through the host. Pass through the host. Ibig sabihin, kapatid, walang reklamo si Joshua. Alam ni Joshua na yung papasukin niya ay lugar ng Hittites. Alam ni Joshua na meron silang mai-encounter na 31 kings with countless armies. Alam ni Joshua yung mga battle na haharapin niya. But it's because of the divine blueprint of God towards His leadership. He said, pass through the host. It means, people, move forward. Yan po ang ibig sabihin ng pass through the host. Move forward. Move forward. Sabi niya, people, move forward.
may mga kalaban dyan, move forward. May mga battles kaming may encounter, move forward. May mga pahirap sa buhay, kakalabanin ka sa trabaho mo, kakalabanin ka ng pamilya mo. Hey, move forward. Hindi mo blueprint ang hawak, hindi mo Joshua blueprint ang hawak mo. It is the divine blueprint na nagsasabi, kahit saan ka pumunta, I will never leave thee nor forsake thee. Joshua, move forward. Kapatid, 31 kings, countless armies. Given the situation itself, pwede siyang mag-back out. Pass through the host. Sabi ni Joshua. You know, the saddest part, brethren, is this. Kung bakit po tayo natatakot mag-move forward. Kung bakit po tayo natatakot sundin yung divine blueprint ng Diyos para sa atin. Karamihan sa atin, mga kapatid, sapagkat nakaranas na tayo ng blessing noong 2025, nag-stick na tayo doon na hindi natin alam that this 2026 may gusto pa palang ipakita ang Diyos sa atin na mas maganda kaysa sa 2025. Kaya nga ano pong nangyayari? You are returning back, you are going back to the issue of 2025. Ang problema, nag-walk out kayo, nag-walk out tayo at bumalik tayo, mga kapatid, sa 2025 issue. Bakit? Doon tayo sumagana eh. Natatakot na tayo dahil maaring late mo lang natanggap yung biyaya ng Panginoon noong 2025. Kaya ngayong 2026, parang gusto mo na lang magtago. Ayaw mo nang mag-move forward kasi natatakot ka na may battle na naman dyan na haharapin ka. May kukontra na namang miyembro ng pamilya mo. May kukontra na namang miyembro ng eskwelahan o ng trabaho mo. Natatakot ka na. Kapatid, huwag mong balikan yun. Because ang hindi mo alam, ngayong 2026, may gusto pa pala sa iyong ipakita ang Diyos. Ang gusto mangyari ng Panginoon ngayong 2026, mga kapatid, ito ang harapin mo. Alam ko, maaaring hindi mo kayanin yan, pero yan ang gusto kong harapin mo eh. Yan ang gusto kong harapin mo. You work out this year, even though you will face battles, do not walk out from it because God said by facing it all, mas lalo mo pa akong makikilala. Look at in verse number 9. Kung natatakot ka na mag-move forward, ano sabi ng verse number 9? Hey, have not I commanded thee? Be strong and of good courage. Be not afraid, neither be thou dismayed. Bakit? For the Lord thy God is with thee, whithersoever thou goest. God already brought you to this year as your promised land. Kapatid, listen, just follow the divine blueprint of your life this year, and you will realize that even though you had to face 31 kings with countless armies, even though you had a wall that passes your limits to face, and even though you had your own people to face, you will just keep on going, and you will see that you are not counting the battles, but instead you are counting your blessings and naming them one by one. Kapatid, if you didn't get the point, ang sabi ko po, kung ikaw ay magpapatuloy ngayong taon at pagkakatiwalaan mo ang divine blueprint ng Diyos, even though that you had to count or you had to face 31 enemies with countless arsenals para lang ikaw ay mababa. Kahit ilang tao pa yan harapin mo, kahit sariling pamilya mo pa yan, kahit sariling tao mo pa yan, kahit anong klaseng problema yan, if you will just keep on going and trust the divine blueprint, hindi battle sa buhay ang bibilangin mo, kundi ang bibilangin mo at papangalanan mo ay mga pagpapala ng Diyos sa buhay mo. Kapatid, kung nung 2025 nagbilang ka ng problema, it is high time for you to count your blessings and name them one by one. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, ito ang gusto ko. Kung yan man ay may sasagasaan kang battles, may encounter kang battles, yan ang gusto kong harapin mo ngayon eh. Yan ang gusto kong harapin mo ngayon. Sige lang. Pinangako ko na sa inyo yung lugar eh. Alam nga naman, hindi pa mapunta sa inyo yan. Kaya nga sabi ko dito sa iyo, Joshua,
as I was with Moses, so I will be with thee. I will never leave thee nor forsake thee. Kaya nga ano sabi ni Joshua, pass through the host. Let's move forward. Maaring hindi natin kaya, oo, pader yan. Pader na malaki yan. Pader na malapad yan. 2 chariot ang nagsasalubong yan. Sige, ikot ka lang. Sabi ko nga po alam niyo po ba nung nabanggit po ito ng ating mahal na pastor sa kanyang mensahe, I can just only imagine, grabe. Bagamat, if you will search on the internet, grabe yung makikita mong structure ng wall of Jericho. It is very impossible to be penetrate. Grabe mahirap. Kaya nga ang tanong nila, paano tayo papasok dyan? Kung papasok sila sa pinto, sa gate of the city, kapatid, ang gate po ng city, hindi katulad ng gate ng Apubay na isang ganun-ganun lang. Hindi po kasing nipis ng mga gate na nakikita nyo dyan sa Dagohoy. No, it's not. Ang gate ng city ay mataas. And it is made of hardwood, sealed by metals of spikes, na doon sa pinakataas ng gate, meron pang mga archers doon. Iba siguro sa inyo, sa mobile games na nakikita to. May mga nakaabang na archer doon. At kung sakaling makalusot ka doon, there is a pile na tinatawag po nating gatekeepers. Na yung mga gatekeepers po na yon is trained to kill. Wala silang ibang gagawin kundi kung sino man yung makakatagos sa gate na yon, sinisigurado nila hindi na sila makakalampas sa kanila. Kapatid, hindi ganun kadali. And sabi ko nga po sa inyo, kung titingnan mo yung wall plus those people na nasa loob nun, kapatid, napaka-imposible. Pero kita nyo po kung paano sila pinapasok ng Panginoon. Sabi sa kanila ng Panginoon, bakit kayo sa gate dadaan? Anong ginawa ng Panginoon? Hindi lang gate yung binuksan, yung pader ang binuksan. Buong wall bumagsak. Buong wall bumagsak compared to the number of the Israelites during those times and the countless armies that are in Jericho. Kapatid, natakot sila sa mga Israelites. Bakit? Dahil ang inaasahan nila, papasok sa main gate. Hindi. Pumasok sila sa paligid. Delta Force ata itong mga Israelites. Kalain niyo po yan, mga kapatid. Kaya nga sabi ko nga po sa inyo, ngayong taon, maaring may mga ganyan kang harapin na sobrang imposible mong matawid. Pero kapatid, Panginoon ang nagpapasok sa iyo ngayong year. Bago ka pumasok sa taon na ito, maaaring sa'yo imposible na. Pero hindi pinakita sa'yo ng Panginoon na hindi ka imposibleng makatungtong ng 2026. Ilan ang nag-asam-asam na makatungtong ng 2026 pero hindi po sila nakatungtong. But by the grace of God, we are here. It's because of the divine blueprint of God. God has a lot for you this year. Sinimulan niya po yan by giving you the divine blueprint. And since you have the divine blueprint, alam niyo po ba kung anong meron pa po kayo ngayong taon? Divine appointment. Makikita niyo po dito sa ating talata pong binasa. The text begins by acknowledging that Moses is dead. This marks a massive shift, mga kapatid, sa mga Israelites. Nasanay sila. Kalahin niyo si Moses, kilalang kilala po nito. Alam niyo po ba kung meron mang pagkakatiwalaan ng mga Israelites, si Moses yun. Kasi nung sa panahon na pinahirapan sila, si Moses yung nag-step up at pumatay ng isang Egyptian. Kung usapang tiwala lang, abay grabe ang tiwala ng mga Israelites kay Moses. Talagang pag may humarang-harang dyan, ipagtatanggol tayo ni Moses. Kaso problema, namatay na si Moses. In fact, hindi na siya nakapasok ng Promised Land. Kaya nga nagkaroon ng massive shift. At alam ng Diyos na maaring magkagulo pa kayo. Maaring magkagulo pa ang tao ng Diyos. Kaya nga po, immediately, God provides continuity by appointing Joshua as their new leader. Agaran niyang tinawag si Joshua. Bakit?
Ano po ang mensahe po niyan, mga kapatid? Ano ang mensahe ng divine appointment ni Joshua? Ano man ang nawala sa iyo noong nakaraang taon, kapatid, hindi yan ang dahilan para mahadlangan ang plano ng Diyos sa iyo ngayong taon. Maaring masayangan ka, sayang bakit nawala yun? Bakit na-miss ko yun? Sayang naman, kapatid, ano man ang nawala sa iyo noong nakaraang taon, hindi yan makakahadlang sa gustong gawin ng Diyos para sa iyo ngayong taon. Just like what happened to Moses, alam ng Diyos na pag nabalitaan na ng mga Israelites na wala na si Moses, maaring magkagulo na sila at magsabi, paano na kami? Pero salamat na lang, immediately God took action by appointing Joshua as their new leader. Kapatid, you have the divine appointment na pinahintulutan ka ng Diyos na pumarito ngayong taon. So keep going because nothing can stop the plan of God for you. Kapatid, yung pagpasok mo sa 2026, divine appointment yan ng Diyos. Kasi kung hindi yan pinahintulutan ng Diyos, sinisigurado ko po sa inyo, wala tayo dito ngayon. Hindi tayo masayang nakikinig ng salita ng Diyos. Bakit po? Bakit tayo nandito ngayon? It's because of the divine blueprint that gives us the divine appointment to be here this year, 2026. Not just only the divine appointment, but also the divine presence. Divine presence. The most famous part, brethren, of this story right here is when God gives His assurance na kahit saan ka pumunta, Joshua, nandoon ako. Kahit saan ka pumunta, every sole of your feet, every sole of your foot, pag tumapak ka dyan, Joshua, nandiyan ako. Maaring sa pagtapak mo na yan, may kahirapan kang haharapin, Joshua, nandiyan ako. Maaring battles mo mahirap, Joshua, nandiyan ako. Joshua, nandiyan ako kahit saan ka pumunta. When you cross over Jordan, Joshua, I will be there. When you face the wall of Jericho, Joshua, I will be there. When you face the Hittites, Joshua, I will be there because I will never leave thee nor forsake thee. Kapatid, si Joshua yon. Alam niyo po ba na yung nangakong Diyos kay Joshua is still the same God that we are worshiping today. Yung nagsumama kay Joshua sa pagtapak niya sa lugar ng Jericho, yan din ang kasama mo ngayon kahit saan ka pumunta. Yung nagsabi kay Joshua na pasukin mo ang wall of Jericho, papabibigyan ko kayo, pumunta kayo sa lugar na pinangako ko sa iyo. Kapatid, yan din ang Diyos na kasama mo ngayon. The message is very clear that success is not based on Joshua's own strength, but on God's accompaniment. Hindi dahil sa lakas ni Joshua, hindi dahil sa galing ni Joshua, ang lahat ng ito, kapatid, ay napagtagumpayan niya, kundi dahil sa presensya ng Diyos. Ano man ang gusto mong makamtan ngayong taon, kapatid, just like what our pastor said, kasamahin mo ang Diyos. Kasamahin mo ang Diyos. Kaya nga makikita nyo po dito from the passage that we have just read, laging ang dulo, kapatid, dalawa lang. Kung hindi sasabihin ng Diyos na I will never leave thee nor forsake thee, ang sinasabi ng Diyos sa mga dulong verse na ipangako ko yan sa inyong mga fathers. Pansin niyo po ba? Just try to make a glance sa mga dulong part ng mga verses po na yan. Kung hindi sinabi ng Diyos, let me give you an example. In verse number 5, the ending is, I will be with thee, I will not fail thee nor forsake thee. In verse number 6, the Bible says, for an inheritance the land, tingnan niyo po, last part, which I swear unto their fathers to give them. Grabe yung assurance, kapatid, ng Diyos kay Joshua. Na Joshua, wala. Joshua, papasok ka na lang. It's just simply by, tao po, pasok daw kami, taga rito kami, labas. Parang ganun lang, kapatid, ang concept ng gusto paratingin ng Diyos kay Joshua. Yang nakikita mong mahirap, hindi yan ang nakikita kong mahirap. Kung sa'yo mahirap na yan, Joshua, sa akin wala yan. Kaya nga ang sabi ko sa'yo, Joshua, nandito ako. Hindi kita pababayaan kasi alam kong pag pinabayaan kita, magiging mahirap sa'yo ang wall of Jericho. Sa akin, pambira, takot kayo dyan sa
pader na yan? Kaliit-liit. Wala yan. Walang laman yan. Pag kinatok mo yung hollow blocks yan, giba yan. Tubig lang katapat yan. Flood control ba? Hindi rin tapos yan eh. Ghost project din yan, Joshua. Pasok. Kung sa'yo mahirap yan, sa akin, Joshua, madali. That's why, here's my divine presence. Kapatid, you have the divine blueprint. You have the divine appointment. You have the divine presence. Kapatid, bakit ka natatakot to pass through the host? Bakit ka natatakot mag-move forward ngayong taon? Kasi sir, ang kapal nung pader na babanggain ko, hindi ka nga mag-isa. Ako ang nagpapasok sa iyo sa 2026. Hindi ka kayang palabasin ng pader na yan. Hindi ka kayang palabasin ng mga higante na yan. Hindi ka kayang palabasin ng nakaharang na Jordan River na yan. Kalain mo, Jordan River, mga kapatid, pinatuyo. Kung naiimposiblihan ka dyan, Joshua, na kaya kong gawin yan, maalala mo ba kung saan kayo tumawid? That's only river. Tumawid na kayo sa dagat. Bakit ka naiimposiblihan na matuyo yung river? Eh yung dagat nga, hinati ko, yung river pa kaya. Kapatid, naiimposiblihan kayo doon? Tingnan niyo po, yung makatawid ka ng 2026 from 2025, imposible din, di ba? Pero kapatid, we are here. We are here. We must remember that to accomplish the divine blueprint, we must combine our bold action with a disciplined heart grounded in the belief that we are never walking alone. Kapatid, paniwalain mo sa sarili mo. You take that bold action of yours. Yung tapang mo, sabayan mo yan ng disiplinadong puso na merong pananampalataya na ngayong taon, hindi ako nag-iisa. Kapatid, sabi ko nga po sa inyo, maaaring mahirap ang harapin mo ngayon. Given na yan, you are living in a present wicked world. Walang madali kung titingnan po natin ang haharapin natin sa mundong ibabaw na ito. Pero kapatid, pwedeng maging madali. It's because of one reason. We have the divine blueprint. The verses that we've just read is the divine blueprint of the calling of Joshua. Yan, dyan lang titingin si Joshua. Gaano kaganda ang magiging leadership ko? I have the book of the law na aking pag-aaralan day and night. Na magme-meditate ako day and night. At dito ko makikita that I can attain a good success and a prosperous life. Kaya nga, in verse number 9, ang sabi lang sa kanya ng Diyos, Joshua, have not I commanded thee? Be strong and of good courage. Huwag kang matakot. Mumu lang yan. Huwag kang matakot. Sino man yan. Ako ang lumikha ng langit at lupa. Joshua, ako ang kasama mo. Kapatid, that is Joshua. Now let's take this message personally. Ngayon pong taon po na ito, promised land na. Sabi nga ng ating mahal na pastor, we've marched through the wilderness. Maaring nagpaikot-ikot ka. Sabi nga, sana malapit lang, pero nagpaikot-ikot ka pa. For over 40 years, nagpaikot-ikot sila. Pero now, nasa promised land na sila. Kapatid, last year, ilang beses ka nagpaikot-ikot? Nahuli ka na sa no U-turn. Ilang beses kang nagkaroon ng problema last year. Ilang beses sinubukan kang pabagsakin. Ilang kings ang hinarap mo. What is the symbol of king? Yung hindi mo kayang talunin because of their high rank. Ilang mga ganyang tao ang binangga mo last year. Ilang mga countless armies, countless gossips ang tinanggap mo last year. Ilang tao ang pinag-usapan ka last year. Ilang tao ang nag-drag sa'yo pababa last year. At sa di mo malamang pagkakataon, yung mga tao na yun ay miyembro rin ng pamilya mo. Mga tinuring mong BFF.
Doon ka na lang kasi sa BFF ng McDo. Matutuwa ka pa eh. Ilang mga tao ang sumubok na alisin ka sa pwesto mo ngayon. That is 2025. Kapatid, you already marched through it. Ngayon, nakatungtong ka na ng 2026. Oops, Jordan River, Wall of Jericho, 31 kings with countless armies, land of Hittites. Dahil may divine blueprint ka, you have the divine appointment, you have the divine presence of God. Arise, pass through the host. Move forward. Move forward. Kapatid, kung ikaw ay kinakabahan pa rin, just go back to Joshua chapter 1 verse number 9. Have not I commanded thee to be strong? Maging malakas ka sa Diyos, maging matapang ka, huwag kang matakot, because what you have this 2026 is the divine blueprint. Tumayo po tayong lahat. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa oras po na ito ay pinagkaloob niyo po sa amin. Thank you, O God, for giving us this message. Thank you for the assurance that comes from your word. Panginoon, maaaring sa buhay po namin ngayon, sa pasimula ng taon po na ito, as we march this year 2026, on the very first month, Panginoon, maaaring nabibuild up na ang fear, nabibuild up na ang doubt, Panginoon, sa buhay po namin. Pero use this message, O God, to be in the hearts of your people, na kung saan wala po kaming dapat katakutin, because the blueprint of our journey this 2026 is not just an ordinary blueprint, but it is the divine blueprint. Speak to every hearts of your people this evening. Ito man po ay individual, ito man po ay families, Panginoon. Please speak to them. Dakilang Diyos, salamat po. Panginoon, dakila po kayo sa ginawa niyo po sa amin po ngayon pong gabi po na ito. It's not because, Panginoon, dahil lamang sa ordinaryong bagay, kundi dahil sa muli niyo pong pagpapaalala po sa amin that whatever it is that we're going to face this year, we just need to pass through the host. We just need to move forward, O God. Panginoon, kayo po ang kasama po namin. Hindi po mga ordinaryong tao, kundi Panginoon, kayo mismo ang aming pong kasama as you allow us to enter this promised land of ours, year 2026, Panginoon. Kayo po ang kasama po namin. Thank you for the divine blueprint and for ensuring the precision, O God,
dahil po sa divine appointment. And it's because of your divine presence. Salamat po, Diyos. Dakila po kayo, that's all we can say sa gabi po na ito. Panatilihin niyo po ang mensahe namin narinig sa aming puso't isipan upang masumpungan niyo po na ngayong taon, as we start this year, ay ang mga anak po ninyo ay matapat na naglilingkod po sa inyo. Salamat po. Patawarin niyo po kami sa aming pagkukulang at pagkakasala. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Did you get something from the message? Amen. 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 And